para kay Mike Labonete ng Alcobar ang magkaroon ng sariling bahay. Pero dahil sa kanyang pagpupursige at paghahanda sa buhay may pamilya, ay nakapag-invest siya ng isang house and lot noong 2002 sa General Trias, Cavite. Sa tulong ng kanyang girlfriend pa lamang noon na si Arlene, ay nakuha nila ang bahay at lupa sa pamamagitan ng in-house financing. Ikinasal si Mike kay Arlene noong December 27, 2002 at tumira pansamantala sa isang apartment habang hindi pa tapos ang kanilang bahay. Nag-decide na kami kumuha ng bahay sa sarili, at least na habang naghihulog kami ng kahit na malaki, sooner or later, pupunta rin sa amin ng bahay at lupa. Nagawa sa kalipat ang mag-asawa sa kanilang dream house noong May 2005. Pero dahil sa laki ng binabayaran sa in-house financing, minabuti ng mag-asawa na ilipat sa pag-ibig ang bayarin sa kanilang bahay. Ngayon, under pag-ibig, doon na kami na binabayaran namin ng 25 years na mas mababa compare sa in-house dati. Na which is talagang laking tulong sa amin na bumaba ang aming bayarin buwan-buwan. Dinaya ng kwentong disyerto ang bahay nila Mike sa Cavite. Maaliwalas at malinis ang paligid sa bahay nila. Moderno ang design sa kanilang bahay, kaya naman tuwang-tuwa ang kanyang misis na si Arlene. Hello, honey. Alam mo ba, napakalalas sa pag-over the subdivision. We will have only, I think, 15 years at mahuhuli sa yung bahay natin. At least, yung pinaghirapan mo sa disyerto, tapos na. Dahil mahaba talaga ang proseso ng paghahanap at pagpili ng house at lot, may payo si Arlene para maging hassle-free ang inyong paghahanap ng bahay at lupa. Ang una-una, syempre, yung capacity to pay mo. Even you are OFW, malaki income mo, dapat yung lakas ng loob na magbayad ka. Kasi sinabi ko 20 years to pay, pero hindi mo naman siya kayang bayaran, may mga utang ka, hindi rin. Tapos yung mga hindi kailangan sa buhay mo, like only your wants, set aside mo na yun. Kailangan mo na ng investment for your future. Nagpapasalamat sila Mike at Arlene at mayroon silang bahay na matatawag nilang sa kanila. Isang biyayang bunga raw ng pagsisikap nilang mag-asawa. Kung iba't ibang klaseng investments ang bibigyan natin pansin ngayong umaga dito sa KD. No, bago lahat po, baka hindi po alam naman itong tao dyan, ako po ay isang real estate developer by profession po yung ginagawa ko. At ito rin payo ko, ang maliban sa sinabi na ating mga guests kanina, ang una-una, may dalawang klaseng financing po pagdating sa mga bahay. Ito po yung tinatawag na in-house financing. Ibig sabihin ng in-house financing, binabayaran po yung mga developer. Pagdating naman po sa bank financing, yan naman po, pag binabayaran yung bangko, para kunin yung bahay ninyo. Ibig sabihin, nakasangla sa bahay, yung bahay ninyo po sa bangko. It's usually much better to get your bank financing for a house because banks usually have lower interest rates, or to also get it from pag-ibig. Pag in-house financing na po, ibig sabihin, mas mataas yung interest kasi binabayaran nyo usually sa mga developer, at pag mataas yung interest, ibig sabihin na wala pa yung titulo ng bahay ninyo. So, mas madali po, very good advice, go bank or pag-ibig financing and always ask the developer kung meron po silang titulo para sa mga bahay at lupa po ninyo. And with that, please welcome po isang eksperto. Magandang eksperto mula sa ating Departmento of Economic Statistics ng BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas, the very lovely Director Rosabel Guerrero. Thank you so much for joining us here ngayong umaga na po. We're very happy that you're here right now. Kayo po, you've had the chance before na kausapin at makihalubilo sa ating mga Pinoy na nasa Middle East. What have you seen usually kung ano po yung mga investment habits nila? Ano po ginagawa nila sa mga pera nila ngayon? Unang-unang magandang umaga sa kanila. Actually, nung nagpunta kami doon noong April 2009, nakarating kami sa Riyadh and Jeddah, Saudi Arabia. Nakita namin doon yung mga Pilipino nating mga kababayan doon. Meron ng kapasidad na mag-ipon. Nag-iipon sila, kaya lang hindi nila alam kung saan ilalagay yung inipon nila. Okay. So masasabi mo lang natin po na iba sa panahon noon, na parang paggastos sila ng gastos lang. So, ano pong ginagawa ngayon ng ating, anong attitude po ng ating mga OFWs dyan? Paano sila nag-input dyan? Where do they put their money right now? Right now, yung isang pinuntahan namin doon, isang campsite sa Riyadh, meron silang itinayo na parang kooperatiba. Ito, very informal. Naglagay sila ng, may mga contribution sila, tapos, sabi nila, nakaipon na raw sila, medyo malaki-laki na nga, naririnig nga ako, parang umaabot na ng milyon. Pero,